Magandang araw po muli mga ate at mga kuya. Welcome po sa aking channel, ang Kuya Nanding M. Ang Kuya Nanding M ang tuloy-tuloy na nagbabahagi ng mga karanasan, mga kwento at mga pagninilay na sana'y kapupulutan ng atin ng aral. Ang ibabahagi ko naman po ngayon ay kahalagahan ng mukha mula sa aklat ng Pahayag. Makikita nila ang kanyang mukha at masusulat sa kanilang noo ang kanyang pangalan. Dooy walang gabi at hindi sila mangangailangan ng ilawan o ng liwanag ng araw, pagkat ang Panginoon Diyos ang magiging ilaw nila at maghahari sila magpakailanman. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Munting pagninilay, ang aking pong mga pagninilay ay hindi some biblical study or Bible study, kundi ito po ay kumukuha lang ako ng isang salita na sa tingin ko ay nagbigay sa akin ng halaga ngayong araw na ito. At ang nabigyang pansin ko sa pagbasang ito ay ang salitang mukha. Ang mukha kasi ay palagi nating minsan inaayos, minsan nire-retoke, o minsan ay salamin ng pagkatao ng tao. Kaya ang mukha minsan ang salamin ng buhay ng isang tao. Anong klase man yan, no? Kaya sa mukha nakikita ang damdamin. Gusto kong bigyan pansin itong mukha dahil minsan kapag mayroon tayong kausap, ang unang revelation ng komunikasyon ay mukha. Minsan kapag nakatawa, siyempre masaya. Kapag nakasimangot, malungkot, no? Kapag ang mata ay kisap ng kisap at kung saan nakatingin, parang nagpaparamdam ito ng medyo worried, no? Hindi maganda ang pakikipag-usap o tingin ng tingin sa sarilo, parang ayaw na ipagpatuloy ang pag-uusap. Kaya ang mukha ang salamin ng ating pagkatao. Nabigyan pansin ko din dito na ang mukha ay larawan ng Diyos, no? Kung talagang bibigyan natin ng pansin ang mukha, no, kahit anong klase, binibigyan natin ng mga kolorete o mga facelift o kung ano-anong binilalagay natin dito, sa kauli-ulihan nagpapakita pa rin ang mukha ng ating pagkatao, no? Kaya para sa akin ang mukha ay isang anyo ng komunikasyon. Nagsasabi ito ng totoo o hindi nagsasabi ng totoo. At salamin din ito ng Diyos, no? Na ang mukha ng tao ay minsan ay nagbibigay ng liwanag sa iba. Katulad nga ngayon, dito sa pagbasa natin ngayon, kapag malapit sa Diyos ang taong kausap natin, ang mukha ay kakikitaan mo ng ilaw. Ibig sabihin, ang mukha niya ay mapayapa, hindi maligalig, mayroong
kapayapaan sa mukha, no? Smiley, no? Masayahin, no? Kasi ito ang tatak ng Espiritu Santo. Kaya ang pagkikipag-usap natin, magandang tingnan natin ang tao sa mukha, o yung iba ay sa mata. Sabi nga, sa mata nakikita ang damdamin. Pero ganun din sa mukha, kasi ito ay kabuuan ng pagkatao. Kaya ang mukha ay salamin ng Diyos, no? Anong klase man yan, maging itim man yan, brown, white, yellow, ay mukha pa rin yan ng Diyos. Kaya napakahalaga na bigyang halaga natin na ang mukha natin ay nagbibigay ng ilaw sa kapwa nating kausap, sa ating pamilya, at sa ating komunidad. Ang mukha ang nagbibigay ng kapayapaan, ng kaligayahan, at ng pag-asa. So ito po muna si Kuya Nanding. Sana ang mukha natin ay maging mukha ng kapayapaan at pag-ibig. Maraming salamat po, and God bless po sa ating lahat. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen.